Ngayong hapon nga ay naisipan ko ng magluto kasi parating na yung jowa ko galing sa trabaho. Ang nakita ko lang ditong stock sa aming rep ay itong tilapia. Eto na lang yung iluluto ko kasi madali lang itong maluto. Una ko munang ginawa ay nilinisan ko ulit itong mga mare kahit nalinis na ito kanina para ma-make sure natin ang kalinisan ng ating mga niluluto. Pagkatapos ko mahugasan lahat mga mare, ay hiniwa ko muna itong mga tilapia para lagyan siya ng asin at paminta. Medyo maingay yung background ko mga mare kasi nung time na to ay malakas yung ulan sa amin mga mare. Nung mahiwa ko na lahat mga mare ay nag-add na ako dito ng asin at paminta. At hinalo-halo ko lang siya para ma-make sure na lahat ng part ng isda ay malagyan. Nung pagkatapos kong lamasin sa asin at paminta, ay naghanda na agad ako nitong kawali na gagamitin ko. Nilagyan ko ito ng mantika at hinintay na kumulo mga mare. Kapag mainit ang mantika, pwede na natin ilagay itong ating tilapia. Habang hinihintay ko na mag-golden brown ang ating tilapia, ay naghiwa ako dito ng mga sangkap na gagamitin. Hiniwa ko muna pala itong kamatis. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. 3 kamatis na pala ang ginamit ko dito mga mare. Pagkatapos kong hiwain ang lahat ng kamatis mga mare, ay susunod ko na itong bawang at sibuyas. Hiniwa ko pala siya mga mare ng ganyang kaliliit para mas mabilis maluto ang ating mga sangkap. Balik tayo mga mare dito sa piniprito kong tilapia. Ayan at golden brown na siya. At tingin ko naman ay luto na siya kaya tinanggal ko na siya. After nito ay nagbati pala ako ng 2 itlog para maggamitin dito sa ating sarsyado. Bigla akong naalala na wala na pala kaming kanin kaya dali-dali akong nagsaing. Mabilis lang naman magluto dito sa rice cooker namin. Kaya ayan may hahabol pa. Yung time siguro nito ay mga 5:40 na yan ng hapon. Magigisa na pala ako para dito sa ating sarsyado. Una kong nilagay ay itong bawang. Sinunod ko ang sibuyas at kamatis. Hintayin lang siya na maging translucent. Kaya pag okay na siya ay mag-add ng patis at toyo. Hayaan lang siyang kumulo at mag-a-add din pala tayo dito ng durog na paminta. Pwede na tayong magdagdag nitong tubig. Tansyahin lang yung tubig, nasa sa inyo yung kung gaano kadami. Pag kumulo na ang ating sarsyado ay pwede na natin ilagay itong binati nating itlog. Halu-haluin pala siya mga mare para hindi magbuo-buo yung itlog at pwede na natin i-add itong prinito nating tilapia. At hintayin lang siyang kumulo. After mga 5 minutes ay pwede na yan. Ayan, ready to serve na siya.